Yo, what's up mga katekram? Magandang buhay po sa inyong lahat. At syempre, bigyan lang po natin ng reaksyon itong mga pinagsasasabi po nitong BJ na kung saan feeling abogado, feeling hero. Okay, para dito kay Dave, painggan po natin. Nako, kawawang nilalang naman si Dave. Ginamit na, pinagkakitaan na, nanakawan pa. Okay? So, kawawang nilalang daw itong si Dave. Paano naging kawawang nilalang yan? Inahon nga yan sa putik eh. Kitang-kita nyo naman ang estado ng buhay niyan ngayon. 'Di ba? Sa sobrang taba, halos baging gasol. 'Di ba? At paano ginamit, ninakawan? Isa ka naman sa gumagamit sa kanya, 'di ba? Tapos ngayon, sasabihin mo nakakaawa. Pero isa ka sa gumagamit sa kanya. Parang ayaw mong gamitin si Dave, pero isa ka naman sa gumagamit. Ano yun? Pinagnakawan. Paano mo nasabing pinagnakawan? Doon sa pera? Mismong si Dave, pumirma doon. Paano mo nasabing pinagnakawan? Alam niya nga diba? Na-transfer yung pera niya. O paano mo nasabing pinagnakawan? Ang pinagnakawan ay hindi alam. Halimbawa, ako dito sa bahay. Diba? Wala akong kalam-alam, tulog ako. And then, kinuhanan ako. Ninakawan ako. Yun yung pinagnakawan. Ano yung sinasabi mong pinagnakawan? Mahirap na ano yan, paratang. Kapag wala kang katibayan o katunayan. Iba kasi yung pagnanakaw, no, sa sinasabi mo na transfer lang yung pera. Okay? Magkaiba yun, BJ. Ba? Kumita na kayo kay Dave. Ninakawan nyo pa sa madaling salita. Ayan napakatinding paratang yung pagnanakaw na yun na sinasabi mo. Na pwede kang may paglalagyan ka dyan. Okay? Inulit mo pa. Pinagnakawan, ginamit, isa ka rin naman sa gumagamit sa kanya. Ganun lang yun. Sa pinakang direktahang salita, pinagkakitaan nyo na si Dave, ninakawan nyo pa. Inulit mo na naman. Pangilang ulit na yan. Para ka sirang plaka, paulit-ulit ka. Wala ka nang ibang masabi, ano? Kundi pinagnakawan, ginamit. Ulitin ko rin. Isa ka rin sa gumamit kay Dave. Okay? Huwag kang kunyaring tagapagtanggol o pinagtatanggol siya. Huwag kang kunyaring hero ni Dave. Isa ka rin naman sa gumagamit sa kanya. Kung talagang may concern ka sa kanya, di sana hindi mo ginagamit si Dave gayon. Di ba? Ginagamit mo si Dave laban kay Tatay Tekram. Sumulpot ka lang naman dyan. Hindi ko nga alam bakit naligaw ka dyan sa Tekram. Di ba kalingap ka? At least ako, wala akong community. Kung maligaw man ako dito sa Tekram community, di ba? Kasi ikaw wala ka na mapuntahan. Kaya nagsusumiksik ka. Dito sa Tekram community. Aray ko po. Di ba? Gustong-gusto nyo, huwag pag-usapan yung pera. Gustong-gusto nyo, huwag pag-usapan yung pera. Alangan naman paulit-ulit, inasabi na nga po ng kampo po ni Tatay Tekram about dyan. Diba? Anong sabi nga ni Tatay Tekram o ng Manalastas about dyan sa pera? Sinasabi mong inamin, diba? Ba't paulit-ulit ka? Sinabi mo na nga inamin na. Diba? Na transfer yung pera. Ano bang dahilan? Kasi gusto nilang bigyan ng leksyon si Dave dahil nga lumalaki yung ulo niya. Okay? Gusto nilang bigyan ng leksyon kasi nga nagbabago na. Nakikita nilang may pinagbabago na sa kabila ng pagtuturo ni Tatay Tekram ng kabutihang asal dito sa bata. Nako naman. Wala ka kasing alam. Porke na interview mo na, nakausap mo na si Dave, akala mo meron ka ng alam. Diba? Hindi mo pa naman nakakausap ang Manalastas family. Diba? Di mo kakantang kami kasi, kahit hindi namin makausap si Dave, kitang-kita naman kung ano yung ginagawa niya. Ikaw ba? Nakikita mo ba kung anong mga ginagawa ng Manalastas family? Sinasabi mo na sinira nilang itong si Dave. Kahit na ang katotohanan na itong mismong si Dave ang sumira sa sarili niya. Nako naman, BJ. Karapatan nyo ng bata. Kasama yun sa pinagtatanggol natin. Kasama sa pinagtatanggol. Ano ka ba? Sino ka ba? Si Rapi Tulfo ka ba? Bitag ka ba? Superhero ka ba para ipagtanggol itong si Dave? At abogado ka ba? Para ipagtanggol si Dave, no?
sa kabila ng mga maling ginawa nitong bata. O, hindi bata yan. Hindi na bata yan. Okay? Nitong kargador. Karapatan, kasama yung sa karapatan, privacy, yung para sa kanya, yung mga gamit niya. O, bakit? Ano bang ginagawa doon sa gamit? Di ba ang tagal-tagal na yan? Ha? Pinapakuha doon sa bahay. Alam nga naman yung Manalasas family pang maghatid. Di ba? Ang tagal-tagal ng pinapakuha, bakit hindi makuha-kuha? Ano mga gamit? Di ba? Naka-vlog pa yan. Di ba? Ang tagal-tagal ng pinapakuha niyan. Di ba? Yun na lang eh. Oo. Hindi nyo kasi mapapunta o si Dave kasi mismo takot pumunta. Kala mo naman eh. Di ba? Karapatan niya yun. Kung karapatan niya nga, bakit hindi niya makuha kung karapatan niya? Kung alam niya yung karapatan niya, edi kunin niya yung mga gamit niya doon. Ganun kasimple. Hindi naman pwede na si Sir Tekrab pa ang maghatid sa kanya ng mga gamit na yon. Ha? Yung reputasyon niya, karapatan niya yun. Noon, pakialam namin sa reputasyon niya. Siya yung sumira sa reputasyon niya. Di ba? Ha? Dami sinasabi nito eh. Mema lang to eh. Mema lang. Pero dahil tila ba ina-avoid ninyo yung usaping pera, sinasabi niyo na anong ina-avoid? Paano mo nasabing ina-avoid eh? Ikaw na mismo ang nagsabi na inamin nga ni Tatay Tekram yung about sa pera. Paano nyo ina-avoid? Paano mo nasabing ina-avoid? Naku naman. binabato niyo sa akin, mukha daw kasi akong pera, mukha daw akong pera. Totoo naman. Aminin mo na kasi. Mukha kang pera. Ayaw mo kasing aminin sa sarili mo na mukha ka talagang pera. Aminin mo na yun, DJ. Ha? Kailangan mo yan. Lahat ng nandito sa YouTube, kailangan yan. Ikaw na lang yung hindi umaamin eh, na hindi mo kailangan eh, na wala kang pakialam eh, na kala mo talaga ang motibo mo lang is ipagtanggol si Dave. Yun lang. Yung wala kang motibo na kumita. Kalokohan mo naman kasi eh. Oh, anong mangyayari pag kinalimutan ko yung pera na yun? Oh, anong mangyayari pag kinalimutan mo yung pera? Eh, wala kang content. 'Di ba? Hindi ka kikita. 'Di ba? Oh, at saka wala kang magiging balato pag kinalimutan mo. Malaki kasi magiging balato mo diyan. Kaya gigil na gigil ka. 'Di ba? Alam naman namin na inutusan ka ni Stephanie ng mga wakwak ni Dave, no, na huwag tumigil diyan sa usaping pera. Kasi malaki ang makukuha mo. Halimbawa, hindi ko tinapik yan. O, diba? Halimbawa, hindi mo tinapik. Wala kang revenue. Wala kang pera. Saan mapupunta yung pera? Hindi mo ba narinig? Hindi mo ba napanood? Eh, diba? Isosoli yun sa mga nag-sponsor. At meron ng mga kumuha. Meron ng mga kumuha nun. Yung iba, ang gusto is gamitin sa iba. Okay? Alright? Yung mga sinasabi niyong bumabawi na sponsor, nagamit na. Katulad na lang ni Maldita. Diba? Yung pinadala niya, binabawi pa. Eh, nagamit na nga yung pera na pinadala niya eh. Hindi lang naman siya yung nagpadala. Okay? Yung pinadalang pera ni Maldita is nagamit na sa pag-aaral ni Dave. Oh, paano pa niya babawiin yun? Yan lang naman yung bumabawi eh. Diba? Oh, yung ibang sponsor, si Stephanie. Oh, yan lang yan yung binabawi rin ni Stephanie, di ba? Yung bigay. Eh, nagamit na nga kay Dave eh. Di ba? Magkano lang ba bigay ng mga yan? Oh, yung ibang mga sponsor, sinasabi ni Tatay Tekram na i-message lang sila, i-PM lang sila kung anong gusto nilang gawin dun sa pera. Which is pera yun ng mga nagpadala, hindi naman pera talaga ni Dave yun. Okay, halimbawa hindi ko tinapik yan. Anong mangyayari doon sa pera? Ulit-ulit ka eh. Sinabi ko na nga ba, di ba? Sinabi ko na kung saan mapupunta. Pwedeng gamitin sa iba. Pwedeng gamitin sa misyon, na kung anong misyon si Tatay Tekram meron. At yung iba naman, kung wala namang paggagamitan, ibabalik na lang. At meron nang nakakuha. BJ, hindi ka updated. Mapupunta yung pera. Ano na? Gusto mo masa'yo mapunta. Nako. Lalong-lalo na kung walang transparency. Walang transparency, may vlog. Paano mo nasabing walang transparency? Naka-vlog nga. Bobo to eh, no? Kung hindi naka-vlog yan, no? Yung mga pera na ibinigay. Kaya nga natin nalaman na mayroong perang ganyan eh. Kasi may transparency.
'Di ba? Malalaman ba natin yung pera na yan na may ganyang perang usapin kung hindi sila transparent? Bupuls ka talaga. No? Laking bear brand ka yata talaga eh. 'Di ba? Tungaw? Hindi na kayo magmamalay diyan. Wala na. Hindi niyo na maiisip 'yan. Hindi maiisip yan. Hindi naman talaga namin iniisip yan. Kahit kasi Dave, sinasabi, hinahayaan lang. Kahit kaplastikan lang eh. Para sa akin ha. Ang tingin ko sa sinasabi ni Dave nung sa video niya na hinahayaan niya na lang yung pera. Kaplastikan lang niya yun. Nagpapaawa lang siya. No? Di ba? Magiging ano na lang yan. Mapupunta na sa CR talaga yan. Mapupunta sa CR. Ba't mapupunta sa CR? Ha? Diba? Eh, ang tanong ko kasi, bakit gigil na gigil ka doon sa pera? BJ, gigil na gigil ka doon sa pera. Hindi ko malaman sa'yo. Di ba? Bakit gigil na gigil ka doon sa pera? Eh, ni piso, wala ka namang ambag doon. Di ba? Oh. Yun yung ini-impose nila sa mga audience nila. Nako, wag daw pag-usapan Impose. Mukha mo. Magtagalog ka na lang. ng pera, mukhang pera. Ay, totoo naman na mukha kang pera. Di ba? Ang dami-daming issue. Nakapokus ka sa pera. Di ba? Eh, tapos na yung issue na yun eh. No. Kaya ikaw na nga mismo nagsabi na inamin, di ba? Ni Tatay Tekram, abot niya sa pera. Eh, bakit paulit-ulit ka? Di ba? Nako po. Mga ano kayo, masyado kayo. Masyado. Mga ano kayo, napaghahalataan kayo. Kami pa yung napaghahalataan. Ikaw yung napaghahalataan, pero pilit mong itinatanggi. Pwede mo naman sabihin na kailangan mo ng pera, kailangan mong kumita. Oh. Kaya ginagamit mo si Dave ngayon. Kasi nga, wala ka na mapaglagyan sa kalingap. Isinuka ka na. Napaghahalataan. Hindi siya ginamit, inalagaan siya at yun! Totoo naman yung comment na yan na binasa mo. Ha? Inalagaan po siya. Ha? Pinag-aral. Ha? Tinuruan ng kung ano-anong bagay na makakatulong sa paglaki niya. Ha? Kung ginamit yan, edi sana, walang ano yan, hindi pinag-aral. Di ba? Tinulungan lang ng konti-konti. Hindi naman eh. Lifetime nga yung tulong sa kanya eh. Umabot nga ng 5 years, di ba? Naku naman. Si Tatay Tekram ang ginamit. Ha? Yan yung katotohanan. Si Tatay Tekram ang ginamit. Paano ko nasabing ginamit si Tatay Tekram? Ginamit siya ng Panginoon. Oh, di ba? Para itong si Dave mabigyan ng pagkakataon. Kaso yung ibinigay ng Panginoon na pagkakataon dito kay Dave, sinamantala naman. 'Di ba? Sinamantala niya. Oh, ang totoong ginamit dito si Tatay Tekram talaga. Okay? Hindi itong si Dave o si Cargador na sinasabi mo. Ha? Kelya. Ay, nako. Hindi niyo po kasi alam eh. Hindi nyo po alam. Yung talagang mga katekram pa ang sinasabihan mo ng hindi alam. Samantalang sila, yung nakatutok since day one. Eh ikaw, kailan ka lang ba dyan? Kalingap ka, di ba? Ang kapal ng mukha mo, nasabihan yung mga katekram natin, no? Na katekram, tekram community, na wala silang alam. Samantalang, ang tagal-tagal nila dyan. Ang tagal-tagal nilang nakatutok dyan kay Tatay Tekram. Tapos sasabihin mong walang alam. Diyos mio ka talaga. So sinasabi mo na ikaw yung may alam. Kahit kapapasok mo lang dyan dahil nga na-interview mo lang si Dave. So may alam ka na, ganon. Nakakatawa ka. John Paul Galeo, safe na ang pera ni Dave nasa bank account na ni TR. So alam na natin, hindi na tayo masyadong lalayo ng kaisipan kung saan mapupunta yung pera kapag wala nang nangyari dyan. Hindi nga kayo sigurado kung nasa bank account ka ni Tatay Tekram. Pwede namang nasa bank account ni Nanay Jack. Pwedeng nasa bank account ng mga ni Tech June. Diba? Hindi nga kayo sigurado kung saan bank account eh. Transfer eh. May karapatan silang i-transfer yung pera na yon dahil sila naman ang naglagay doon sa bank account ni Dave.
'Di ba? Ulitin ko, no? Ginawa nila 'yon na transfer yung pera kasi nga gusto nilang bigyan ng leksyon itong si Dave kasi nga nakikita nila na parang nagbabago na itong si Dave. Hindi na katulad nung dati, 'di ba? Oh, wala ba silang karapatan? Karapatan nila 'yon kasi sila naman yung naglagay do sa bank account ni Dave. So karapatan nilang tanggalin 'yun, 'di ba? Halimbawa, walang nangyari sa pagdadakdak ko dito. Halimbawa lang ha, Wala talaga mangyayari sa kadadakdak mo diyan. Ha? Huwag ka nang umasa na may mangyayari pa. Okay? 'Di ba? Wala talaga mangyayari. nangyari sa pagdadakdak ko dito. Ang mangyayari lang diyan, magkakaroon ka ng revenue. Yun lang naman yung talagang habol mo eh. Huwag ka magkunwari na tagapagtanggol ka. Ng mga naaapi. Huwag ka magkunwaring ganun. Limutan na ng mga tao, lumipas ng ilang buwan, wala pa rin nangyayari. Move on na ang lahat, tapos wala na tayong balita. Saan na mapupunta? Naka-safe na. Naka-safe na. Naka-safe na. At least safe, 'di ba? Hindi katulad kung mapupunta kay Francis sa mga wakwak. Sa tingin mo magiging safe 'yon? Baka ginastos na ginastos 'yon. At least ito, sinabi mo na safe, totoo naman na safe itong pera na to kay Tatay Tekram. 'Di ba? Nakakahiya yung nag-transfer ng pera. Paano nakakahiya yung nag-transfer ng pera? Paano mo nasabing nakakahiya? Nag-transfer lang ng pera, nakakahiya na? Kasi yung sinasabi mong pagta-transfer, pinapalabas mo na pagnanakaw. Simpleng pagta-transfer lang naman ng pera yon, which is may perma si Dave. Hindi tinakot si Dave. Inisip na sa isip niya lang na baka bugbugin siya. Sabi niya, di ba? Pero hindi siya tinakot o hindi siya sinabihan ng kung ano-ano na iniisip niya na bubugbugin ka namin pag hindi mo pinirmahan yan. Walang ganun. So, ibig sabihin, pinirmahan niya ng kusa. Di ba? So, paano nyo nasabing pag nanakaw yun? Simpleng pag-transfer lang naman ng pera yun. Napaka-OA nyo. Simpleng pag-transfer ng pera, pinapalabas nyo pag nanakaw. Di ba? Asan yung utak mo? Nako, ang laki-laki ng noo mo, lapad-lapad ng noo mo, wala kang utak. Diyos mio ka. Pera ng beneficiary, transfer mo sa'yo. Pera ng beneficiary. Bakit? Kapag yung beneficiary ay hindi na magandang ipinapakita, matigas na ang ulo, sino pa bang gaganahan doon para manatili yung pagbibigay ng beneficiary doon sa beneficiary na sinasabi mo? Katulad niyan, umalis. Paano mo masasabing beneficiary pa yun? Umalis na nga. Naglayas na nga eh. 'Di ba? Hindi na beneficiary tawag doon. Kung hindi nila transfer yung pera, galing dito o kinuha dito sa beneficiary na to, paano na? 'Di ba? Yung mga nagpadala, mga nag-sponsor, nagbigay kay Tatay Tekram, pag hanapan siya, asa na yung binigay namin? Wala na yung beneficiary dyan, naglayas na, nasa na? Di kawawa naman si Tatay Tekram, maka-question. Bakit mo hinayaan? Namatanga yung mga ibinigay namin para sa kanya. Dapat makita yung sa vlog, transparency nga, di ba? Lahat ng naibigay doon, kailangan makita sa vlog. Maipakita kung saan napupunta. Paano pa maipapakita kung naglayas na? Di ba? So, sa madaling salita, BJ, ang may karapatan doon, sa pera na yon is kung sino yung tumanggap. Hindi porke, Tatay Tekram, ito para kay Dave. May karapatan na si Dave doon. Si Tatay Tekram ang nag-receive ng pera. Tatay Tekram yung kung si Tatay Tekram nga ba, basta sa Manalastas. Okay? Hindi naman si Dave yung nag-receive eh. Di ba? Nako. Nasa beneficiary na, kinuha mo pa. For what reason? Hindi mo naman sasabing beneficiary yan. Ni Tatay Tekram kasi naglayas na nga. Pagpalagay natin na ginawa yung pag-transfer ng pera nung nandun pa sa bahay,
Pero, nakakaramdam sila eh. Ha? Na nagbago na yung ugali niya and then gusto nilang bigyan ng leksyon. Alisan ka namin ng pera. Kasi medyo lumalaki na yung ulo mo eh. Diba? Ganun lang kasimple, BJ. Nasa beneficiary na, binigay na sa beneficiary, kinuha mo pa pabalik. Ano yun? Ano yun? Dito na pa rin pera. Ba't mo pa itatanong kung ano yun? Kung nasa beneficiary, kinuha pa balik, dito na pa rin pera, binawi. Kasi nga, gusto nilang bigyan ng leksyon itong kargador. Dahil nga sa inaasal nito. Kung hindi naman nagbago yan, hindi naman mangyayari yun. Di ba? Saan ka nakakita ng ganun? Dito, sa Tekram community. Kasi nga, nagbago itong si kargador. Kung hindi naman nagbago yan, dire-diretso ang pagbibinipisyari niyan. Pagiging beneficiary. Di ba? Kung yun yung tingin nyo kung beneficiary ang tingin nyo kay kargador, sige. Itinuring nga na anak yan eh. Pero para sa inyo, beneficiary lang ang tingin nyo kay Gador. Para sa inyo, para siguro kay Gador din, beneficiary lang ang tingin niya sa sarili niya. Which is maraming pera. Kaya gusto niya magsulo. Diba? Ganun lang kasimple. Nakakita niya na maraming magsusupport sa kanya, gusto niya magsulo. Diba? Samantala si Tatay Tekram, nag-ishiner niya kung ano ang meron siya kay Gador. Si Gador gusto naman suluhin. Nako. Diba? Or baka gusto nyo may papeles pang dumating dyan. Nanakot pa. Baka gusto nyo may papilis. So be it. Sa palagay mo matatakot ang madalas sa family. Kahit ilang papeles pa yung dumating dyan. Anong baka gusto nyo? Subukan nyo. Gawin nyo. Hindi puro na naman kayo salita eh. Pananakot. Nako naman, BJ. Dapat ikaw yung matakot. Manalas sa family patatakutin mo. Kayang-kaya nilang tumayo at harapin kung ano man yan. Ikaw, ang tanong, kaya mo ba? Naku, wag naman. Anong petsa na ngayon, 30 na ngayon. 30. September 1 na ngayon. Hindi, baka ito yung live nung nakaraan. Yun nga, 30 na. Asa na yung sinasabi ni Gador na makikipagkita siya. Diba? Nakikipagkita siya pero siya yung magde-decide kung saan lugar. Alam mo, BJ, walang karapatan o wala siya sa lugar, si Dave, wala sa lugar para mag-decide kung saang lugar sila makikita. Okay? Kunin niya na lang yung mga gamit niya doon sa Manalasas family. Ganun kasimple. Diba? Nag-iiyak kayo dyan na yung gamit niya ipamimigay. Hindi naman pinamimigay. Diba? Utusan mo kasi si Dave na kunin yung mga gamit niya. Bakit kasi hindi mo maitapik bakit ayaw niyang pumunta doon? Takot ba? Sabahan mo. Diba? Kasi alam nyo, hindi ka naman matatakot kung wala ka namang kasalanan. May kasalanan kasi. Kaya takot. Kahit si Francis, di ba? Takot siya. Anong sabi niya doon sa video? Handa naman kaming humarap, wag lang doon. Handa naman kaming humarap, wag lang doon. Bakit wag lang doon? Kasi takot kayo. Bakit hindi samahan ni Francis si Dave? Samahan mo. Mag-vlog kayo, i-live nyo. Para kita ng tao. Kung natatakot kayo na baka saktan kayo doon. Pero sa palagay ko, hindi kayo sasaktan doon. Kahit pitikin yung ilong nyo, hindi yun gagawin. Bakit kasi kayo natatakot? O natatakot kayong mahuli kayo ng pulis? Kasi may kasalanan kayo. Nako. Bahala kayo. Pinapayuhan ko lang kayo. Tapos sasabihin nyo, love nyo ako, ma'am. Nasa lugar ka ba para magpayo sa Manalastas kay Tatay Tekram? Wala ka sa lugar, BJ, no? Huwag kang mag-feeling, Wala ka sa lugar, para magpayo. Sarili mo nga, di mo kayang ayusin, 'di ba?
Kaya nga 'di ba sirang-sira ka sa Kalingap. Kasi di mo kayang ayusin yung sarili mo tapos magpapayo ka pa. Nako naman. Machup-chup. Nako, nakikinig pala kayo, wala kayong kasagot-sagot. Nakikinig pala kayo sa mga panawagan ko sa inyo. Anong petsa na? June! Hoy, June! Mm. Ramil! Mm. Oren! Ah. Anong petsa na? Ano pang inaantay ninyo? Mm. Di ba? Anong petsa na? Ano ba daw ang hinihintay nila? Si Dave. Si Dave ang hinihintay nila, BJ. Anong hinihintay nila? Yung pagpunta ni Dave doon. Yung pagkuha ng gamit niya doon. Yun ang hinihintay nila. Magtatanong ka pa, anong petsa na? Ano pang hinihintay nila? Si Dave nga. Yung pagpunta ni Dave doon para kunin yung gamit. Yun ang hinihintay nila. Ako na yung sasagot para sa kanila. Oo. Alam mo na. Huwag mo na ulit itanong yan. Kung ano hinihintay nila, si Dave po ang hinihintay. Ha? Yung pagpunta ni Dave ang hinihintay doon para kunin yung gamit niya. Nako naman. Nakikinig naman pala kayo sa akin. Hindi kayo sumasagot. Feeling mo nakikinig sila sa'yo? Ay ako na magsasabi, hindi. Hindi sila makikinig sa katulad mong walang utak. Puro noo lang meron ka, pero wala kang utak. Ano pang inaantay ninyo? Anong aantay ninyo? Mapahiya pa kayo dyan. Anong inaantay? Si Dave Guy, inaantay nila doon para kunin yung gamit. Mapahiya? Bakit sila mapapahiya? Ikaw nga ito napapahiya eh. Diba? Makapalang talaga yung mukha mo. Dahil nga gusto mong kumita, bahala ka na. Bahala na. Kahit na mapahiya ka. Bakit napapahiya man Manalastas family? Kayo yung napapahiya. May pumunta pa dyang ano. Ano? Bahala kayo. Ano? Bakit ikaw yung na-stress? Samantalang ang Manalastas, chill na chill lang doon. Pero ikaw stress na stress ka. Ikaw yung namomroblema para sa kanila kung may pumunta man doon. Kung may pumunta man doon, dapat hindi mo na pinoproblema? Bahala kayo. Ikaw yung na-stress eh. Diba? Ano masasabi nyo dito? Naman talaga, BJ. Mali ba yun? Kasabihin ko na karapatan mo yun, Dave. Mali ba yun? Corruption ba yun? Kayo ang kurap. Napunta sa kurap. Paano naman naging kurap paano naman kami naging kurap? Paano naging kurap ang Tekram family? Ang Manalastas? Paano naman naging kurap? Hindi naman politiko yan, bobo. Aray ko. Paano naging kurap yun? Hindi naman politiko yung mga yan. Charity vlogger yan. Ang kurap, sa mga politiko lang yan, BJ. Ito-tolerate ninyo yung pag-transfer ng pera galing sa bata? Paano nga sinabi mong ito-tolerate? Hindi nga namin alam yan. Nalaman lang namin yan nung inamin. Sinabi ni Dave. At sinasabi mo na inamin naman ni Tatay Tekram. Actually, hindi ko nga napanood yun, yung about dun eh. Na inamin nila yung pag-transfer eh. Nabalitaan ko lang yun na kaya itinransfer yung pera ni Tatay Tekram is dahil gusto nilang bigyan ng leksyon itong si Dave. Source ko lang naman yung nagsabi nun, which is yung source ko is malapit doon. Kilala sila. Kilala itong Tekram, sina Tatay Tekram. Okay? Ikaw, sinasabi mo na inamin. Pero paulit-ulit ka na lang sa pera. Nasa beneficiary na, ibabalik sa vlogger. Naku po. Kayo ang kurap ang isip. Kurap ang isip daw. Tama ba yun na ito-tolerate natin? Alam mo, yung isip mo, yung utak mo ang corrupted. Tingnan mo, nangingiwi ka na. Ewan ko sa'yo. Pera ka kasi ng pera eh. Nasa beneficiary na para sa pag-aaral ng bata, tapos kukuhain ninyo?
Nasa beneficiary para sa pag-aaral ng bata, tapos kukuhanin. Sino bang unang kumukuha, di ba? Si Maldita, yung mga wakwak, na kung saan ginamit na sa pag-aaral ni Dave. Ilang taon na ba nag-aaral yan? Di ba? Oh. Bakit? Napunta na sa pag-aaral. Ang mahal-mahal ng school niyan eh. Oh. Ang kumuha is yung, ang kumukuha, ang bumabawi is yung Maldita. Na kung saan nagastos na yung pera sa pag-aaral ni Dave. Bakit? Isang beses lang ba mag-aaral yan? Isang taon lang ba mag-aaral yan? Isang buwan lang ba? Okay? Ilang taon mag-aaral yan? At hindi lang si Maldita ang nagbigay para sa pag-aaral na yun. Siguro nauna lang siya magbigay, kaya yung pera niya nauna ring magamit para sa pag-aaral ni Dave. Tapos kukunin niya. Ano yun? Diba? Nako naman, BJ. Tama ba yun? Yun ba ang hindi korupsyon? Korupsyon ba yung payo ko? Korupsyon ba yun sa isipan ng bata? Nako ba? Nako ba? Kailan nyo pa napatunayan na hindi deserve si Dave tulungan? Kailan pa namin napatunayan? Simula nung nag-less siya. Simula nung umalis siya kay na Tatay Tekram. Diba? Doon namin napatunayan na hindi niya deserve tulungan. Kasi sa loob ng 5 taon na ginawa ni Tatay Tekram, yung promise niya na tutulungan siya, nagawa pa niya itong traidorin. Diba? Na kung ano-ano ang pinagsasasabi as isinusumbong dito kay Francis na dumadating kay Ursula. Diba? Pagta-traidor yun. Which is pwede naman nilang ayusin yun. Diba? Sa kanya na nga mismo galing, diba, na hindi siya nagsasalita, hindi siya nag-o-open. Pero nag-o-open siya kay Papa Francis. Diba? Tama ba yun? Itong taong ito yung kasama mo ng 5 taon. Tapos doon ka mag-o-open sa sponsor. O sponsor ba masasabi yun? Diba? Kay Papa Francis. Diba? Tama ba yun? Pagtatraidor yun. Kailan nyo napatunayan yan? Nung umalis nga. Okay? Nung lumabas at ipinakita niya yung kanyang tunay na ugali sa mga live. Nakita ng lahat yan kung anong ugali meron si Kargador. Doon namin napagtanto na dapat hindi talaga ito tinulungan. Dapat hindi talaga deserving. Pero ako kasi, simula nung napanood ko siya, hindi na maganda yung tingin ko sa kanya. Okay? Kupal na kasi. Kupal kasi yung, sabi ko, kupal to paglaki. Kahit umiiyak-iyak siya nun, kita ko na kupal paglaki yan. No choice lang yan, si Kargador. Kasi nga, gusto niyang kumita ng pera eh. Kaya, nagkakargador siya. Ganun lang kasimple. Hindi deserving si Dave tulungan. Ikaw, tatanungin namin, kailan mo nakita? O kailan mo nasabi na deserving tulungan si Dave? Babalik ta rin ko yung tanong. Deserving ba talagang tulungan ni Dave? Deserving ba talaga na yung pera ng mga OFW na pinaghirapan ibigay at itulong kay Dave? Di ba? Kasi napaka-big deal sa iyo ng pera. Which is hindi naman kay Dave yun, kundi dun sa mga tao na nagpapakahirap at pinagtrabahuhan yung pera na yon. May karapatan sila doon. Kung ano man ang imando ng mga yon dito kay Tatay Tekram, karapatan nila yon. Dahil sila yung nagbigay. Hindi yun karapatan nitong Kargador. Walang karapatan si Kargador dyan. Wala, as in wala. Dapat itong si Kargador maghihintay lang na may magbibigay sa kanya. 'Di ba? Yun lang naman yung ano niyan eh. Kayang gawin eh. Maghintay lang na may magbigay sa kanya. Kaya dapat magpakabait siya. Kaso nakita ng marami kung ano talaga ang tunay na ugali niya.
At siya ang nagpakilala sa sarili niya. Hindi si Tatay Tekram. Si Tatay Tekram, pahapyaw-pahapyaw lang yun. Tumitigas yung ulo, ganun-ganun lang sinasabi nun. Diba? Hindi sumusunod. Diba? At inamin din nila na napalo niya ito, nasampal dahil nga sa bagay na hindi nasunod yung utos na napaka-importante para kay Tatay Tekram. Diba? Oh. Nako naman. Samantalang sa loob ng 5 taon, ang gaganda ng sinasabi nila kay Dave. Sa loob ng 5 taon, ang gaganda na sinasabi. Lamang naman talaga yung magaganda sinasabi kasi nga 2.5 o 2.5 lang, halos 2.5 na beses malapatan o mapagbuhatan ng kamay ni Tatay Tekram si Dave. Ibig sabihin, umabot sa limitasyon, okay? Si Tatay Tekram, no, na talagang hindi na niya alam kung anong gagawin dito kay Dave sa sobrang tigas ng ulo. Okay? So 2 beses lang. 'Di ba? And kitang-kita nyo naman na hindi naman nagkulang si Tatay Tekram, no, sa pagtuturo dito kay Dave para maging isang mabuting bata. 'Di ba? Dapat alam mo 'yon, Dave, BJ. Dapat alam mo 'yon. Kasi nagtatanggol ka na diyan kay Dave, dapat inaalam mo simula't simula. 'Di ba? Hindi puro ganyan ka lang. Babalik tayo dun sa argumento na nagsinungaling lang sila sa loob ng 5 taon, niloko nila ang mga sponsor. Niloko daw nila ang sponsor. Paano mo nasabing niloko nila ang sponsor? Paano mo nasabi 'yon? Lahat ng vlog na inilalabas nila napaka-transparent. Tinuturuan ni Tatay Tekram si Dave para maging mabuting bata. Hindi naman niya tuturuan yan kung mabuting bata na yan. 'Di ba? Hindi niyo ba nakukuha yung logic? Ibig sabihin, kaya niya tinuturuan yun kasi si Dave may ugaling divisorya. May ugali na hindi tama, kaya tinuturuan niya. Ngayon, ang ipinapakita ni Tatay Tekram is kung paano niya turuan si Dave at kung paano sumunod si Dave sa turo niya. Paano mo nasabing niloko? Na 5 taon. Sige nga. Simulat sa pool, no, tinuturuan na ni Tatay Tekram si Dave para maging isang mabuting bata. Tamang asal. Sa palagay mo, tuturuan pa yan ni Tatay Tekram? Kung yan talagang yung ugali niya tama na, okay na, maganda na. Ano ba pinapakita sa vlog? 'Di ba? Tinuturuan ni Tatay Tekram. Kung ano yung mga mabuti na ginagawa ng isang bata o ng ganong edad. 'Di ba? Paano mo nasabing niloko? Kasi guys, kung yan, si Kargador, tama na yung pag-uugali, maganda na yung ugali, hindi naman ipapakita yan ni Tatay Tekram na tinuturuan pa niya ito ng ganong asal. 'Di ba? Natural na makikita na lang yan ng viewers kung ano yung pag-uugali meron siya. 'Di ba? At syempre, kung ano yung nakikita ng viewers, yun yung iisipin nilang si Dave. Si Dave na mabait, masunurin, malambing. 'Di ba? Ngayon, lumabas yung katotohanan. Lumabas yung katotohanan na ganito pala si Dave. Na kahit na kahit na si Tatay Tekram hindi nagkulang sa pagpapaalala dito sa bata, sa pagtuturo, yun pa rin talaga yung ugali. Ugali is ugali talaga na hindi pwedeng mabago. 'Di ba? So paano mo nasabing niloko? Ni Tatay Tekram. Kung niloko man niya, o kung halimbawa, totoo yung sinasabi mo na niloko niya ang mga sponsor,
Eh di sana wala nag-i-sponsor diyan, 'di ba? Naku naman BJ, mag-isip ka kasi. Para makakuha ng milyones, Mm, and then sa kanila sasabihin, ulitin ah, natin. samantalang sa loob ng 5 taon, ang gaganda ng sinasabi nila kay Dave. Babalik tayo dun sa argument. Siyempre, kailangan magaganda ang sabihin mo sa isang bata para ma-motivate siya na gawin niya yung bagay na itinuturo mo na mabuti. 'Di ba? Alangan namang makikita sa vlog, ganito, yung sinusunod yung magandang asal na itinuturo mo, mabuting bata. Tapos alangan naman sabihin mo na matigas ang ulo niyan. Alangan naman ganun sabihin mo. Ha? Nag-iisip ka ba? 'Di ba? Dapat positive yung sasabihin nila para ma-absorb ng bata kung ano man yung tinuturo sa kanya na mabuti. Kasi kapag sinabi mo yan, nagtuturo ka sa bata ng maganda, mabuti, tapos pangit yung sasabihin mo, sa palagay mo, magiging effective yung pagtuturo mo sa kanya? Masusunod pa niyan? Susundin ba niya yan? 'Di ba? Hindi. Magiging iba yung kaisipan niyan. Kaya dapat kung ano yung tinuturo mo, yun din yung sasabihin mo. Yun din dapat yung maririnig niya. 'Di ba? Alangan naman tinuturuan mo na maging mabait na bata, masunurin, tapos sasabihin mo sa vlog, matigas ulo niyan. Baliw ka ba, BJ? Na nagsinungaling lang sila sa loob ng 5 taon, niloko nila ang mga sponsor para makakuha ng milyones, and then sa kanila sasabihin, Para makakuha ng milyones. Correction, BJ. Hindi sila nangihingi. Ha? Kusang loob yan ng mga sponsor na ibigay. Hindi sila nangihingi, BJ. Ha? Kahit tanungin mo mga sponsor ni Tatay Tekram kung nanghihingi sila. Sige, isa-isahin mo kung nanghingi sila. Ha? Kusang loob yan na ibinigay. Ha? Hindi yung sinasabi mo para makakuha ng milyon. No. Kusang loob yan. Hindi nila yan kinuha o hiningi. na hindi pala deserving si Dave. Nakaipon na sila. Nakaipon. Ayan na naman, yung salitang nakaipon. Parang sinasabi mo, nanlimos sila para makaipon na. Ha? Hindi sila nang limos. Kusang loob na ibinigay ng mga sponsor yon, BJ. Hindi katulad mo na nagpaparinig ka pa para bigyan ka. Malay nyo, bigyan ako ni Ninong Sipin ng 1 million. Tatanggapin ko. Di ba yun yung sabi mo? Kumita na sila. O, yun ba yun? Na hindi talaga deserving si Dave tulungan, nagkunwari lang sila, hindi talaga deserving si Dave tulungan. Paano mo nasabi nagkunwari? Ha? Eh wala namang ipinapakitang mali yung bata nitong mga nakaraang taon. Ngayon lang. 'Di ba? Ngayon lang na kung saan hindi na kinaya ni Tatay Tekram. 'Di ba? Paano mo nasabing nagkunwari sila? Eh hindi, kung halimbawa kung ganito yan eh, kung nagkukunwari sila. Okay, kung nagkukunwari sila ha, eh di sana kinausap nila itong si Dave para bumalik sa kanila. Hindi sila nag-video, nag-live, kung nagkukunwari sila. Hindi eh. Nung nawala si Dave, nag-live si Dave, ano sila? Anong tawag doon? Nag-react sila agad kasi nga, syempre, nag-alala sila dito kay Dave. 'Di ba? Ang hirap ng paliwanagan, BJ. Pinabango nila ang pangalan ni Dave kung yan sinasabi. Pinabango. Ayan na naman, pinabango daw yung pangalan ni Dave. Paano mo nasabing pinabango? Tinuruan lang naman nila yung bata. Si Dave, nung bata pa siya, ng kabutihang asal. Paano mo nasabing pinabango?
nasundan ng mga viewers 'yan, ng mga sponsor 'yan, kung paano tinuturuan ni Tatay Tekram si Dave ng mabuting asal. Na kung saan itong si Dave ginagawa. Nako naman, BJ. Sabi niyo na hindi talaga deserving si Dave, kung tama yan sinasabi niyo, ganito yung picture niyan. Nanloko sila ng mga sponsor, naglikom ng milyones. Naglikom, ayan na naman. Iba yung paglilikom, BJ. Ang paglilikom, pag sinabi mong paglilikom, nanghingi yan, nagsulisit yan. Hindi naman sila nanghihingi, nagsusulisit eh. Kusang loob yan na ibinibigay sa kanila, BJ, ha? Ha? Wag mong itulad sa'yo. Nako naman. Nung may milyon... Alam mo, BJ, ang daming paratang na ibinabato mo sa Manalastas family kay Tatay Tekram. Napakarami. Sana dumating yung time na ano ka dyan. No? Kumbaga parang responsable ka dyan sa mga sinasabi mo. Honest na, sa kanila sinabi na hindi po deserving si Dave tulungan nung nasa kamay na nila yung pera. Nako naman. Nung nasa kamay na raw yung pera, sinabi daw na hindi deserving. Wala akong naaalala na sinabi yon ni Tatay Tekram na hindi deserving si Dave na tulungan. Ang nagsabi nun is yung mga viewers, yung mga nakakita. Pero never sinabi ni Tatay Tekram yan, BJ. Ang nagsasabi nun is yung mga viewers, mga sponsor, okay? Mga viewers, karamihan viewers talaga, yun ang nagsabi na hindi deserving ni Dave tulungan. Kasi nga, nakita nila kung paano yung simula hanggang ngayon eh. Dito kay Dave. Nakita nila yung effort ni Tatay Tekram. Kaya nasabi yun ng mga viewers na hindi deserving tulungan ni Dave. Na ngayon, ipinaparatang mo kay na Tatay Tekram na sila yung nagsabi. Naku, BJ, ayan na naman. Ang dami mong sinasabi dito ang paratang, no? Okay? Na hindi ginagawa ni na Tatay Tekram. Okay? Wala silang binitawang salita na hindi deserving ni Dave tulungan. Walang ganun. Okay? Viewers po ang nagsasabi nun. Yung mga nakakakita. Aray ko po. Kung tama yung sinasabi nyo na hindi deserving si Dave tulungan. Tama naman talaga yon. Kami mga viewers ang nagsasabi nun na hindi deserving tulungan ni Dave. Okay? Dahil sa ganun sa ginawa niya. Panloloko yun. Ayan, panloloko. Paano mo nasabing panloloko, BJ? Ipaliwanag mo ng maayos. Paano mo nasabing panloloko? Unang-una, never nagsalita ang Manalastas na hindi deserving tulungan si Dave. Okay? Lalo na ni Tatay Tekram. Wala tayong naririnig dyan. Okay? Wala akong naririnig na sinabi niya yun. Okay? Ang alam ko is mga viewers ang nagsasabi nun. Comment ng mga viewers. Sinasabi ng mga viewers. Na baka nababasa ni Tech June, nababasa ni Tech Poren, and sinasabi mo na sila yung nagsabi. Nako naman, BJ. Sa mga viewers nyo, sa mga solid viewers nyo, sa mga sponsor nyo, panloloko po yun. Nako, panloloko daw. Talagang idinidiin niya dito na panloloko o niloko ni Tatay Tekram ang sponsor. Ayon po kay BJ yan. Ano ba ang masasabi nyo dito mga ka-Tekram, ano? Siguro hanggang dito na lang muna itong video na ito. Hatiin ko na lang and bibigyan ulit natin ng reaction yung mga susunod pang sasabihin nito. Okay? Ayan. Comment nyo lang po kung ano yung masasabi nyo dito. Lalong-lalo na dito kay BJ, no? Na nagsasalita ng ganito, which is hindi niya muna linisin yung kanyang pangalan. Wala siyang kredibilidad para magsalita ng mga ganito para sa akin, ano? Dahil siya mismo, ewan ko na lang, wala na akong masabi dito, okay? So, yun lang mga ka-Tekram. Maraming salamat. Kung umabot ka sa video ito, kung umabot ka dito mismo sa sinasabi ko, gusto kitang pasalamatan. Maraming salamat sa iyo. God bless at mabuhay ka hanggang gusto mo. Ingat kayo palagi. At syempre, huwag kalimutan na i-priority po ang mga upload video ni Tatay Tekram sa Tekram Vlogs or channel sa Tekram Kids para mas
matulungan po natin si Tatay Tekram na muling mamayagpag ang kanyang YouTube channel at lalong mainggit itong si BJ. Okay? Sa susunod na video natin, itatalakay natin yung salitang I love you. Okay? Na binitawan ni Tatay Tekram at ipapaliwanag ko sa inyo yan. Okay? So maraming salamat and bye-bye.